So yun, tahimik na talaga siya oh. Hindi na talaga tulad nung dati na sobrang ingay. Yan, so maganda yung tunog. Pag-ikabit nyo naman po yung kanyang dito sa kanyang balancer, kailangan tingnan nyo po yung kanyang marker kasi meron namang mga marker yan. So kailangan hindi po kayo magkamali. Yung dot is nandito. Ayan. So yan yung pinaka marker nya. So kailangan magtapat dun sila ng isang marker doon. Yan. Tapos ito naman sa isa. So ganun pa rin. Kailangan magtapat yung dalawang marker. So dito rin hanapin nyo rin yung may dot. Ayan. So yan din yung dot. So tapos yung dot naman dun sa isa, dapat magkaharap yan silang dalawa para hindi po magbangga. Yan. So yun yung dalawang marker. Ayan, nagtapat na yung dot saka dot. Yan, nagtapat sila. So pagka ganyan, yan po yung kanyang align. Yan na. Para hindi po magbangga yung inyong crank at saka yung inyong balancer. So ganun lang po yung pag-align. Mayroong marker. So yan po, naka-align po yung dalawang marker. So yan, nakabit na natin yung kanyang balancer. So kabit na natin balik yung kanyang clutch. Yan. Shoot. Tapos so yung piston niya, ibinalik ko lang kasi wala naman naging problema, wala pa naman tang usok, saka wala naman tama yung kanyang block. Maganda naman yung kanyang block. So ibabalik ko lang. So ang ginawa lang naman kasi natin dito is yung kanyang, ang pinalitan ko nga pala dito is yung kanyang dalawang side bearing, yung malaki. Saka sinabay ko na rin yung kanyang Conrad pen kasi lahat yun nasa ilalim. So kailangan sabay mo na yung para hindi pa balik-balik yung trabaho. So yun yung nakapackage dun sa ilalim. So crankcase na so crankshaft na dalawang bearing saka isang Conrad bearing. Kasama na rin yung kanyang pin. So dito sa ibabaw, wala namang problema yung kanyang piston. So ibalik ko lang. So lagyan muna natin ng langis para maganda yung pagkapasok. Ayan. Saka yung block, lagyan na rin ng langis para mas maganda. So ibabalik ko na.
Yun. So ito, binalik ko lang yung kanyang stock na piston dahil wala namang problema, wala pa namang usok. Yung problema lang talaga doon is yung kanyang side bearing tsaka yung Conrad pin. Tapos yung kanyang black gasket, binalik ko rin kasi wala namang punit tsaka intact pa naman siya. Tapos dito sa itaas, yung ating head gasket, babalik ko rin, pero yan yung ginawa ko is pininturahan ko lang yung kanyang head gasket. So ipapakita ko ulit. So ito yan, pininturahan ko lang. So parang bago pa rin siya. So wala namang naging problema. Yan. So kasi metal naman to eh. So pwede natin itong ibalik. Basta hindi lang siya natupi. So ikabit na natin ngayon yung kanyang head. So naset na natin yung kanyang block. Yung gamit ko nga pala is Shell na Advance EX7 Shell. Baka naman Shell. Naka-sponsor ka sa akin ngayon, Shell. Baka meron tayo dyan. So subukan natin pandarin. Trial muna tayo. So yung gasolina dito is yung sa kanyang pundo lang dito sa kanyang carburetor. So walang tangke. So open para malaman natin kung gumana na yung oil. So start natin. Kick muna kasi lobat na to eh. Yun. So tahimik na po yung kanyang makina. So yun lang talaga yung pinalitan natin, yung kanyang tatlong bearing, yung sa Conrad, saka yung dalawang side bearing. So yan, wala na po yung ingay na kanyang makina. So tahimik na. So ibabalik na lang natin to kasi wala na tayong nilagay na muffler, medyo maingay. So takpan na natin to. So tahimik talaga yung makina, oh. So stock lang talaga yon. Binalik ko lang talaga yung kanyang stock na piston kasi wala namang damage. So yan. Tsaka nga pala yung advice ko sa inyo, pag tumunog to, yung kanyang Conrad connecting rod, pwede naman yung ibalik basta wala lang gasgas. Patingnan nyo lang dun sa machine shop. Pag hindi na talaga kaya ibalik yung Conrad, yung connecting rod, so kailangan palitan na lang kung hindi na talaga kayang ibalik. Pero if kaya pa naman, balik nyo lang kasi sayang din naman eh. Medyo may kamahalan kasi siya eh. Pero kung meron ka naman kayong budget, pwede nyo ibalik. Nasa inyo naman po yun. Pero sa akin, hindi ko na pinalitan yung aking connecting rod. Binalik ko lang. So, yung pinalitan ko talaga dito sa ating Yamaha SE is ito. Yung kanyang dalawang Conrad bearing. Ito. So kanyang sigunyal bearing. Tapos isinabay ko na rin yung kanyang ito, Conrad pin. Pag bumili naman po kayo sa Yamaha, is kasama naman po kayo yung magkahiwalay po yung bearing sa kanyang pin. So iba-ibang presyo. So yan. Kaya pag nagpalit talaga kayo ng ganitong bearing, isabay nyo na yung kanyang Conrad bearing. Yung cost talaga nito is maingay talaga yung makina mo. Parang nagnamartilyo sa loob. So kailangan pag nagtanggal kayo, isabay nyo na kahit hindi pa tumama yung ganito. Baka hindi mo alam, ito yung suspect mo pero ito pala yung may problema. So ganun pa rin, pabalik-balik pa rin yung trabaho. So eto, pinalitan ko na. So start natin ngayon kung may ingay pa ba talaga. So kickstarter lang tayo kasi wala nang battery. Yun o. Tahimik na yung makina. So wala na yung lumalakitik pag tumunog. So yan, tahimik na siya. So wala nang problema. So kailangan pag tumunog na talaga yung kanyang Conrad bearing nyo, tsaka yung kanyang sigunyal bearing, so huwag nyo nang patatagalin kasi mas maraming madadamage kapag hindi nyo pa naagapan yung ganyang problema ng iyong motor. So yun lang. So yan. It's my life. Lazy. It's my life.